Hello, 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 hello. Good morning. Good evening pala, good evening. Ito ngayon, ang ating titirahin ngayon. At titirado rin natin ngayon ay walang iba kundi si Congressman Erwin Cheng ng 5th District ng Manila. Congressman, ah, paano ba ito nangyari? Ba't ganaw na nangyari? Ba't ang baha-baha ng distrito mo? Magkano binigay sa'yo ni Tambaluslos para pumirma? Pumirma ka kasi lahat ng 6 na congressman ng Metro ng Manila City ay tumanggap kay Tambaluslos ng 150 million para kapalit ng perma. Binenta nila ang kanilang distrito kapalit ng 150 million na binigay ni Tambaluslos. Mga soft projects, ha? Akop, AX, flood control projects. So, asan ngayon ang dignidad mo, Mr. Erwin Ching? Ang pamilya mo ay kilala kay sa Solar Films Productions. So, solar dapat walang baha kasi solar araw. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Bahang-baha. So, saan mo dinala yung binigay sa iyo ni Tambaluslos kapalit ng perma? Ora, pakita mo na natin ang perma niya. Number 22, 5th District, Manila. Palabas natin. Pumirma siya sa impeachment. 6 sila na congressman, pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ayan, nakita niya, Erwin Ching. So, pangit ng sulat mo. Ibig sabihin, kawatan ka kasi pangit sulat mo. Sa ilalim mo, si Pidil Nograles, 4th District ng Rizal. Grabe. Yung mga pangit na pangalan, ibig sabihin, mga kawatan ito. Kita nyo, si Erwin Ching. Yan. So, ngayon, ang mga 6 na congressman ng Manila City, ay lahat po sila ay tumanggap ng 150 million kapalit ng perma na sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sila po ay ito. Si Ernesto M. Junicio ng 1st District sa Tondo. Ang tawag sa kanya, si Junix. Si Rolando Valeriano ng 2nd District ng Tondo. Si Joel Choa, 3rd District sa Binondo. Si Edward M. Vera Perez Maceda ng 4th District, Sampaloc District, Manila. Si Erwin Ching, 5th District. Yan ang baha kanina. Tapos si Benvenido M. Abante, speaking congressman, ang dapat manalong congressman is Joey Oy. Nakakahiya kayo. Ay, naka. Nakakahiya. Okay, ito po. Ipakita ko sa inyo ang nangyari na kanina. Na baha kanina. Sobra kayo. Yung mga staff namin pumunta ng Supreme Court para mag-file ng petition. Nako, ang lalim ng tubig. Tapos marami pa nag-rally doon sa Supreme Court. Kahit baha. Believe naman ako sa mga panindigan naman nag-rally kahit baha. Baha, nag-rally pa rin sa harap ng Supreme Court. Ito. Panoorin natin kung anong nangyari sa baha kanina. A powerful weather system has brought widespread flooding to the Philippine capital, Manila, forcing the evacuation of tens of thousands of residents and the closure of schools and government offices. At least 6 people have been confirmed dead, with several others still missing. The floods were triggered by a tropical storm, Wifa. Yan sa SM, hypermarket. Saan ba yung SM hypermarket? Ang alam ko, ito ata yung masagana dati. Brushed past the country on Friday,
Overnight rain swelled the Marikina River to critical levels, leaving many neighborhoods submerged Marikina, by early punong-puno. Tuesday. Officials say more than 70,000 Grabe kasi ulan kanina, umaga people were evacuated from low-lying areas, including Marikina, Quezon City, Pasig, and Caloocan. And there's no sight. Naku, Marikina kasama. Asa ng flood control na budget? Nagyayabang ito mga Kimbo. Oh, ayan. Ayan, baha. Miro Kimbo, yung asawa mo. Si Stella Los Kimbo. Teacher ng mga duming tubig. Ay, ito si Stella Los Kimbo, tata. Araw-araw ang OOTD niyan. May partner terno. Christian Dior ang bag. Christian Dior ang lahat. Kung ang dala naman LB ang lahat. Grabe. Lahat na lang ata ng kinita sa flood control, binili ng lahat ng ano. Yan naman ang ugali ng mga kurap eh. Yung bumili ng mga mamahaling bag. LV, lumang bag. Ano pang iba? Grabe. Sige, pakinggan natin. Itong nangyari sa Marikina na nagmamayabang yung ang husband niya na si bumalik na congressman, si Congressman Miro Kimbo, ay wala daw maayos ng kanilang Marikina flood control. Anong maayos ito? Tingnan mo. There's a relief inside. We continue to help our residents. Ikaw naman, Miro Kimbo, tanongin mo misis mo kung asan niya dinala yung 150 million na tinanggap niya mula kay Romualdez kapalit ng perma niya, benenta niya ang distrito niya sa Marikina para sa impeachment sa kapalit ng 150 million. Ayan. For the past few days since Saturday, we have been helping stranded people in these villages cross the floods. The Weather Bureau reports a new tropical depression has formed off the country's east coast. When it's not expected to make landfall, it will bring heavy rainfall through the rest of the week. Residents are improvising using refrigerators and rubber boats to move through flooded streets. As floodwaters slowly recede, many fear what's next. The Philippines faces around 20 storms or typhoons every year, and experts say that climate change is making them more intense and destructive, particularly for the country's most vulnerable communities. Oh, may kinasal pa na baha sa loob ng simbahan ko. Grabe When twice a week in Malolos, Philippines, love made it through the flood despite knee-deep water. Daedric Redilo and Micah Aguilera tied the knot inside a flooded church. The bride waited down the aisle, dress floating behind her, as friends and family cheered on. Nakapaan lahat ng mga nakabarong. We just mustered enough courage to get married today. We decided today because it is a sacrifice in itself, but there will more sacrifices if we don't push through and reschedule it another day. So at least, natuloy na ng bagan. Wala, kahit baha, hindi mapigilan ang pag-ibig. Grabe. Sabi ng mga Cebuano, bisag baha, di makapugong sa akong gugma. So, grabe. So, Pigeon, good evening from Australia. Rodi Rabi, Pastor. O, ito ang napala natin. Baha na naman. Ito, magdarating pang baha. Ay, naku, ubos na. Alam mo, may God intervention, may divine intervention ta. Kung hindi dahil sa baha na dinala lang Diyos, hindi natin mabibisto yung mga corruption. O, di ba? Grabing baha. So, sorry. Sasagutin ko lang. Okay. So, ito ngayon, ang dudugtong natin, pag-usapan natin. May katuturan ba ang 150 million mo, Arvin Ching, na tinanggap mula kay Tambaluslos kapalit ng pirma mo sa impeachment laban kay Sara? Ang sagot, wala. Bakit? Ibinasura ng Supreme Court ang trabaho nyo eh. Ang hinahabol nyo, ang pagnanakaw kuno ni Sara na 612
1,500,000. Totoo ba yun? Questionable. Anong ebidensya nyo? Mary Grace Piatos na resibo. Hindi naman ibig sabihin na binulsa nyo kung Mary Grace Piatos. Unang-una, ang nagbigay ng resibo yung mga military intelligence officers. Kung saan ang mga boss nila ay si Dennis Nolasco, Colonel Dennis Nolasco, saka si Colonel Raimondo La Chica. So, paano nyo malalaman ngayon? Alam nyo, confidential fund ang pinag-usapan. Kung confidential, kagaya rin kay Bongbong, tingnan mo ang confidential fund ni Bongbong kung ano mga resibo niya. Puro mga fake names ang nakalagay dyan. Bakit nyo? Dapat fair naman kayo. Lahat na may hawak ng confidential fund, birahin ninyo. Kay Kumo, hawak ni Romualdez at galit siya kay Sara, hindi niya binibira ang pinsang buo niya, si BBM. Hindi niya binibira yung ibang may confidential fund. Inutos pa nila kung ano-ano. Alam naman nila yan, kapag confidential fund, ang mga resibo kagaya ng Mary Grace Piatos. Alam nila yan. Gusto nila papahiyain ng tao sa madla na hindi naman kalakaran na yan kapag confidential fund. Kapag confidential fund, secret funds. May secret fund na minubulgar? Ano kayo? Ngayon, lahat kayo galit. Ibig sabihin, ang hinahabol nyo ulo ni Sara, hindi yung trial. Kasi kung trial ang habol nyo, hindi ganun kay karubdob. Nag-rally-rally pa sila ni Father Robert Reyes. Father, you are a priest. Lahat kayo pare dyan. Dapat matuto kayo sa tawag ng ebidensya. Wala pong ebidensya laban kay Sara pa na matibay. Hanggang Mary Grace Piatos lang ebidensya ninyo. At wala kayong testimonya galing kay Colonel Dennis Nolasco at saka Colonel Raimondo La Chica na siyang pinakahuling tao na na-establish na tumanggap ng pera. Asan ang pruweba ni nakaw? Mismo si Paulo Ortiga na in-expose ni Senator Ping Lacson na nagnakaw sa Bawang River Basin diyan sa La Union. Grabe pag nanakaw niya. Tapos gusto mo, ikaw numero 1 magnanakaw, gusto mo ibaling ang ninakaw mo sa kay Sara Duterte? Isa rin ito na magnanakaw din si Sia Adyong Alonto. Ang dami-daming kinita. Kapalit ng pirma sa 150 million. Akala mo kung magsalita, mga parang si Allah. Kakahiya ka kay Allah, nagdadasal ka kay Allah. Tapos, binubulsa mo lang pera. Mahiya naman kayo sa lahing mga Maranao. Ang mga Maranao matagal ng dekada na sakripisyo. Dapat bigyan nyo ng galang yan. Respetuhin nyo. At pagandahin ang buhay ng mga Maranao. Diba? Ikaw naman dyan, Paulo Ortiga, inamin ninyo ni Sia Adyong Alonto. Paulo Ortiga. Na wala kayong ebidensya kung saan talaga napunta ang pera na niresibuhan ni Mary Grace Piatos. Ang isa lang pong ditong dahilan kung bakit ako'y nagagalit sapagkat wala pala kayong ebidensya. Noong una, suporta din ako ng suporta sa inyo. Kala ko meron kayong ebidensya. Bakit natigil ang inyong investigasyon hanggang doon kay Mary Grace Piatos? Tapos, binaboy nyo pa yung impeachment na dapat isang impeachment lang. Ginawa nyo pang 4. Yung 3 na nauna, hindi nyo ginalang. Dapat yun ang unang binigyan nyong atensyon kasi sa oras na pagsampa ng impeachment complaint, nagkaroon na kayo ng obligasyon na asikasuhin nyo. Bibigyan nyo ng 10 session days na kailangan maikalendaryo sa agenda. Pero ang ginawa nyo, hindi nyo kinalendaryo. Hanggat sa pinakahuling araw si February 5. Ganon din ang February 4, December 4, 2024 na complaint na sinampa nila ng Makabayan Black. Ang December 19, 2024 na complaint na sinampa nila ng Congressman Gabriel Bordado ay hindi nyo rin ginalang. Tapos nagsampa kayo ng February 5, 2025 na complaint, din nyo isinabay. Tapos, inuna nyo inisikaso, halata talaga kayo na may masamang balak kayo.
una yung binigyan ng attention, yung pang-apat na reklamo ng impeachment at inaprubahan ninyo dahil pirmado ng 215. Tapos, yung mga tatlo ay inarchive ninyo. Sadyang hinuli ninyo, tinakel. Grabe kayo. Mabuti na lang may Supreme Court tayo. At tinawag ng Supreme Court yun na bad faith. Bakit bad faith? Kasi una, may obligasyon kayo na kung alin ang unang obligasyon na dumating sa inyong kamay, yan ang unang obligasyon na inyo dapat bigyan ng atensyon. Hindi yung pang-apat na obligasyon sa impeachment complaint. Tapos, rally kayo ng rally dyan. Wala naman mga kanyan. Wala pa katuturan, niluluko lamang kayo, Padre Robert Reyes. The running priest, you just keep on running without even setting your sights on a good direction wherever you would be going to. If you run, please make it sure that you are fighting for a correct cause. Ito, niluluko lamang kayo ng mga kunwari legal luminaries, ang katotohanan, legal mercenaries. Hindi po maikat, hindi nyo po ang kasinungalingan na, huwag kayo maniwala sa kasinungalingan na may karapatan po ang Supreme Court makialam. Yan ang katotohanan dyan. Kapag may abuso di poder. Anong abuso di poder ginawa ninyo? Una, karapatan ng mga naunang nagreklamo na bibigyan ng atensyon sa loob ng 10 session days, hindi nyo ginawa. Bakos hindi nyo na-repair, dapat una nyo binigyan ng action. Pagkatapos, ang binigyan nyo ng konsiderasyon, yung pang-apat, huli na, ibig sabihin may tinitingnan kayo, may tinititigan, at tandaan ninyo, wala po kayong kapangyarihan galing sa konstitusyon na mamili kung alin ang unahin, alin ang ihuli. Because of that, you were in bad faith. Nako, biniluloko nyo lang tao eh. Tapos rally-rally kayo na baha. Paano kayo? Bakit hindi nyo narilihan niya, Padre Robert Reyes? Hindi kayo mag-rally laban kay Congressman Erwin Ching na siyang congressman sa baha na area kung saan kayo nagrarally. Magkano binulsa mo, Congressman Erwin Ching? Gusto ko tiradurin kita pag makita kita eh. O pagkatapos, sasabihin pa ninyo na mali ang Supreme Court sa pagpuna sa inyo na ang inyong ginawa ay masama. Ang inyong pakay sana ay maganda kung magkakaroon ng trial. Ang problema, ang magandang pakay ay ginawa ninyo sa masamang paraan. Yan ang sabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, the end does not justify the means. Ang end ninyo ay noble, pero ang means ninyo ay satanas. Kaya hindi rin pwede mangyari. Tapos isa pa, pinapaniwala niyong tao sa mali ninyong mga sinasabi na walang karapatan si Sara na mabigyan ng pagkakataon na magpapaliwanag bago ninyo iangat sa Senado ang impeachment complaint na pirmado ng 1/3 na dami na congressman. Mali kayo. Huwag niyong guguyuin ang tao. Pinapaliwanag yung tao, lalo yung mga tao na anti-digong. Walang ibang agenda. Galit lang sila kay Digong kaya hindi na tatanggapin ang batas. Mga fake news talaga kayo. Sinasabi sa ating konstitusyon, Artikulo 3, mas mataas pa sa Artikulo 11 kung saan nakalagay ang institusyon, ang impeachment. Ang argumento nitong mga sinungaling na may agenda na gusto lamang ang ulo ni Sara ay sa Article 11, Section 3, Paragraph 8, Paragraph 4 ay hiwala daw sinasabi na kapag na-file ng 1/3 na congressman ay diretso na sa Senado. Nakalimutan ninyo ang salitang ginamit ng Constitution, file, hindi signed. Filed. Iba yung signed. Kung pinirma nyo, may proseso pa. Nakalagay doon sa ating konstitusyon na ang lahat ng mga tao ay hindi mo maaring tanggalan ng karapatang mabuhay, karapatang lumaya, at karapatang magkaroon ng kayamanan na walang proseso ng batas. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
nor shall any person be denied the equal protection of the law. Yan, tandaan nyo yan. Tapos, idiretso nyo na sa Senado. Manigas kayo. Tapos sabi nyo, hindi naman nakalagay dyan sa Article 3, sa Article 11, Section 3, Paragraph 4. Wala naman true. Hindi nakasulat dyan. Pero, pag sinabi nyo, pag pumayag ako sa sinabi ninyo, hindi rin po nakasulat sa Section 2, Article 3, na pagpalabas ng warrant of arrest at saka pagpalabas ng search warrant, wala ding nilagay na due process. Pero bakit in-observe ang due process? Mga double standard talaga kayo. Nilagay din sa Section 6, Article 6, Section 6 at Section 3 na walang sinuman, congressman o senador ang mahalal pag hindi sila natural born Filipino. Ginawa ni Erwin Tulfo niyan. Naging Amerikano siya. Pero, ibig mo sabihin, hindi na questionin kasi wala nakalagay na due process. Kabubo naman nito. Mali kayo, Fiscal AG. Mali kayo, Antonio Carpio. Mali kayo, Adolfo Ascona. Mali kayo, Attorney Rene Sarmiento, tsaka si Attorney Christian Monsod. Mali kayo lahat. Ay nako, niluloko yung tao kung ano talagang batas eh. Mali din si Renato Puno dyan, dating Chief Justice. Mali rin si Artime Panganiban dyan. Kung baka nagsama-sama kayo, binigyan ata kayo ng pera ni Romualdez para magsalita ng ganon. Si Romualdez, nagmamayabang, nagwa-warning, binabalaan pa ang mga lahat ng justices ng Supreme Court na nagdesisyon na unanimous na i-impeach nila. Sabi, remember, we have that power to impeach. Wow. Sabi ng mga kapampangan, wah! Sabi ng mga inago, wala! Hay. Grabe kayo. Ngayon, kung you have the power to impeach, sige. Paano kayo makakaroon ng karapatan at kapangyarihan at moral na authority? Mahiya naman kayo. Kasi, bakit ang sumulat ng desisyon na si Marvic Lunin ay inappoint ni Ninoy Aquino. Kahapon, Ninoy Aquino Day. Mahiya naman kayo, si Marvic Lunin ay mataas po ang kanyang reputasyon. Na correct ang kanyang desisyon, binasa ko, correct na correct. Tapos, si Justice Raul Villanueva na inappoint ni BBM, bumoto rin pabor sa kay Sara. Anong ibig sabihin nun? Tapos tatawagin mo Duterte Justices? Mahiya ka naman, lari ka doon. Wala kang basihan. Mga bastos bunganga nyo eh. Wala namang katwiran, walang katuturan. So hanggang dyan lang muna tayo. Congressman Erwin Ching, nasaan na ang tinanggap mo na 150 million kay Romualdez? Bakit nabaha ang 5th District ng Manila? Yan lang po. At mag-shoutout tayo. So si Mel NSJ, si Pastor Rodi Rabi, si Jane, good evening from Australia. Wow, thank you. Sa Australia pala kay Tita Baby. Kumusta ka na? Hindi ko lang babangitin buong pangalan mo. Alam ko, diyan ka sa Melbourne. Tapos si Abasja, good evening, Engineer Toto, Mel NSJ. Pinang happy-happy nila ang pang-flood control. O yun, hinappy-happy ni Erwin Ching. Helen Baguio, sige po, Senior Tirador Kausing, tiradorin mo silang lahat. Si Pastor Rodi Rabi, Dr. Kausing, hayaan na ang baha. Hupa din yan. Okay, wag na lang mag-flood control. Hupa din yan ang baha. George Suwayan, natatawa ako dito kay Toto Kausing. Believe ako dito nung una. Mahinang klase din pala. Sige, kung yan ang sinasabi mo, na-believe ka sa unang-una, ngayon hindi ka na-believe, it's your choice. And if that is so, meaning to say, your brain is not capable of understanding of the truth. Ang hindi mo maalam, gusto mo lang patayin na si Duterte, di ba, Jod?
Ang gusto mo lagi ng tirahin lang si Duterte. Hindi mo gusto yung batas na pumapabor kay Duterte. Ganon po kayo, Jude Suwayan. You are nothing but a disgrace to the Philippines. Johnny Laguador, nalantad sila dahil sa baha. Tingnan mo, gusto mo yung mga kumain ng pera na dahilan ng baha? Ha, Jude? Ha, gusto mo ba yan? Yan ang gusto mo? Yung mga kawatan sa flood control? Renato Oracion. Sir Toto, tahimik yata ngayon sila mga running priest sa flood control. Biro mo, mga running priest, bakit hindi kayo mag-rally sa laban sa baha? Ha? Bakit? Padre Robert Reyes. Siguro gusto mo ng Padre Robert Reyes. Run, Samson, run. Delilah on her way. Run, Samson, run. Yan ang gusto nyo. Renato Oracion, Sir Toto, tahimik kata ngayon sila. Okay. So, Denby Ilacion. Tapos, Jan Suarez, Atty. Toto, good evening, mga wala. Kuya. Lagi, kung sa bagay, hindi natutulog ang Diyos. Hindi talaga natutulog ang Diyos, di ba? Sabi ni Gary B. Tapos, nagtatanong, natutulog ba ang Diyos? Congress, mga mukhang tulisan. Ay, hindi na mukha, talagang tulisan. Ha? Tapos, si Eloisa May Sahol, Tamsak, John Suarez, mga kadidiis na hindi pa nakasubscribe dito, pindot na. Thanks. Benito Riquitillo. Shout out, Idol, Engineer Toto, mabuhay ka. Diyos Engineer Toto, sikat ka, naka-level muna si Maharlika. Patas at batas ang pinairal. Mabuhay ang mga Ilonggo. Salamat gid sa tanan nga mga hiligaynon. Jan Suarez, attorney, nami ka magkanta. Gali. Oo, salamat. Okay, hanggang dyan na lang ha. At magandang gabi po sa inyong lahat. Paki-share, paki-like, at paki-join sa aking membership sa channel ko. At magbibigay ako ng mga aral na magaganda. Okay? Maraming salamat po. At pati na rin sa aking Facebook at sa aking Twitter. Mag-like na rin kayo doon.